Sa mapagpalang araw po, ang inyong pong lingkod, Pastor EJ, at nasa devotion number 60 po tayo sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren Open Doors. At ang topic po natin ay determining the truth, pag-alam sa katotohanan. Psalm 119 verse 104, since only your rules can give me wisdom and understanding, no wonder I hate every false teaching. Tayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos. Ang US Treasury Department daw po ay nagte-train ng mga agents nila to spot counterfeit currency by touching and examining authentic bills. So, nagte-train po sila ng mga agents para ma-spot po nila kung ano yung mga counterfeit currency. But there's only one version of the real bill. So, para ma-determine po nila kung ano yung fake at kung ano yung totoo. The way to really know what's fake is to know what's real. Yun lang naman yung paraan. Para malaman po natin yung kung ano yung totoo, kailangan natin, alam din natin yung hindi totoo, yung fake. Kaya maraming tao po ay hindi po nila alam ang katotohanan dahil hindi nila alam kung ano yung hindi totoo. Kaya napakahalaga po when it comes to absolute truth regarding the Word of God is to study the Word of God itself. Kailangan po natin ng biblical truth so that you can able to spot false teaching. How can you find time to study God's Word? Spend less time in front of screen, yung mga gadgets po. Kasi yung mga average American student daw po na pag-graduate nila na high school, they spend 30,000 hours sa nilang pag-gadget. Compared kung magbabasa po tayo ng 66 books lang ng nasa Bible, 80 hours lang. Kailangan lang po ng commitment and self-discipline. Kaya po natin nabasahin sa loob ng isang taon ang Bible. Hindi man tayo magbasa ng Bible ay araw-araw tayo mag-devotion, makinig ng salita ng Diyos at maraming kaparaanan na pwede natin gamitin para mapag-aralan at masuri yung salita ng Diyos para hindi tayo mahulog sa mga maling katuruan na tinuturo po ng kaaway. So since you do have time, the question is, how will you use your time? God's Word give you the wisdom you need to live a fulfilling and productive life. Meron tayong kanya-kanyang 24/7 hours in a day. So, wala tayong excuse para sabihin na tayo busy at di natin kaya pong paglaanan yung salita ng Diyos. Study His Word. Examine it. Kailangan natin pag-aralan ng salita niya at suriin talagang mabuti kung ano yung katotohanan na nagmumula po sa Bible. It's the only way to protect yourself from the counterfeit currency of Satan lies. So yun po yung ating devotion, determining the truth. Halaga po yung katotohanan kasi ito yung nagpapalaya sa atin. Kaya hindi sabihin nga po si Satan magaling din sa Word of God. Ginamit niya ito ay kay Lord na nagpapasting si Jesus. At tinukso niya gamit ng salita ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin magaling sa Bible ay totoo na, sinasabi. Maaaring kalahati lang katotohanan, but a half truth is a complete lies. Kaya gagamitin din po ng kaaway. Yung mga reliyon, di po masama yan. Pero personal po ang relationship natin dapat sa Panginoon. Ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng katotohanan. Pag wala po yun, ay kahit ganong ma-memorize po natin ang Bible, wala pong revelation ng katotohanan po doon. Kaya wala ding transformation. Yun po ang kahalagahan ng katotohanan. Ang lundo po nito, pag nalaman mo yung katotohanan, magta-transform yung buhay mo. At kilala mo ang katotohanan, and He is the person of grace, He is the person of truth reincarnated, and His name is Jesus Christ. Kaya kailangan po natin yung salita ng ating Panginoon araw-araw. Ito yung pagkain ng ating kaluluwa. Kaya importante po na pinapakain po natin yung ating kaluluwa ng salita ng Diyos. At pinag-aaralan po natin ito, ninanamnam natin, alam natin lasa ng Diyos, ng salita ng Diyos, ang hindi tayo nalalason ng ibang salita na kina-counterfeit yung salita ng Diyos. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen.